Magandang araw po sa ating lahat. Balik tayo ngayon para ituloy ang usapan tungkol sa mga flood control projects dito pa rin sa lungsod. Kung napanood nyo yung huling vlog natin, napag-usapan natin ang pinakamatibay na flood control dito mismo sa lungsod ng Cagayan de Oro. At hindi lang sa lungsod kundi pati sa buong Pilipinas, at ngayon bibisita naman tayo sa bahagi ng Makasandig, Balulang Bridge area. Nung kasagsagan ng nanalasa ang bagyong Sendong sa syudad, isa ito sa mga pinakakritikal na bahagi dahil konektado ito sa main flow ng ilog ng Cagayan de Oro, kung kaya't mahalaga ang bawat konkretong hakbang. Kung mapapansin natin, mas makapal na ang retaining wall, mas mataas at mas reinforced. At hindi lang basta gawang pang-display, ito ay disenyo para tumagal at protektahan ang mga komunidad sa paligid, lalong-lalo na tuwing tag-ulan. Sa huling vlog natin, sinabi natin na hindi sapat ang ganda, dapat matibay at tested. At dito sa bahagi ng Makasandig, Balulang area, mukhang tinotoo talaga yan. Noong December 16, 2011, isang trahedya ang tumama sa lungsod ng Cagayan de Oro pati sa mga kalapit na lungsod. Ang bagyong Sendong, isa sa pinakamalulupit sa kasaysayan, at nagbuhos ng walang humpay na ulan na naging sanhi ng matinding pagbaha. Isa sa pinakamalubhang na apektuhan ang barangay Balulang, kasama rin dito ang mga kalapit na lugar gaya ng Makasandig, Carmen, Kauswagan at Konsolasyon. Sa Balulang, daan-daan ang nasalanta, marami ang nawala ng tahanan at higit sa lahat, marami ang naulila. At ang ibang bahagi ng barangay ay tinangay ng baha at ang ilang residente ay hindi na nakita kailanman. Ayon sa ulat, higit sa 1,000 ang nasawi sa buong lungsod. Ang kasisayang ito ang nagsilbing mataas na alarma para sa lokal at nasyonal na pamahalaan. Mula sa trahedya ng Sendong, isinilang ang pangmalakasang plano ng flood control. Kasama na rito ang mga mega dike project, mas matibay na retaining walls at mas organisadong disaster response system. Ang bagyong Sendong ay nagdulot ng biglaang pagbaha, dala ng malakas na ulan at rumaragas ang tubig mula sa kabundukan. Isa rin sa mga matinding tinamaan ng barangay Makasandig, matatagpuan malapit sa ilog. Naging direktang daanan ng napakalaking volume ng tubig na halos sumalanta sa buong komunidad. Maraming bahagi ng Makasandig ang lubog sa baha. Libo-libong pamilya ang nasalanta. Ang iba nawala ng tahanan, ang ilan nawala ng mahal sa buhay. Ayon nga sa tala, mahigit 1,000 ang nasawi sa buong lungsod. Sa Makasandig, marami ang natagpuang wala ng buhay sa tabing ilog o hindi na muling nakita. Ang trahedyang ito ang nagsilbing mataas na panawagan, hindi lang para sa agarang tulong kundi para sa pangmatagalang solusyon. Pagkatapos manalasa ng bagyong Sendong, nagsimula ang plano para sa malawakang flood control projects. At dito isinilang ang konsepto ng mega dike, isang estrukturang dinisenyong pigilan ang pagbaha sa mga komunidad malapit sa ilog. Ngayon sa bahagi ng Makasandig, Balulang, makikita natin ang bunga ng plano, mas matibay na flood walls, mga drainage improvement at patuloy na pag-aaral para sa climate resilient infrastructure. Ang Makasandig ay simbolo ng pait ng kahapon, pero ngayon, unti-unting nagiging simbolo rin ito ng pagbangon at paghahanda. Dahil sa lakas ng bayanihan at pagkilos ng pamahalaan, mas handa na tayo ngayon sa anumang pagsubok ng kalikasan. Mga aksyon ng pamahalaan pagkatapos ng Sendong, State of Calamity at Relief Operations. Idiniklara ang state of calamity sa mga apektadong lungsod.
Agarang deployment ng relief goods, rescue teams at medical assistance mula sa DSWD, DOH, AFP at PNP. Pagtatayo ng mga evacuation centers at temporary shelters para sa mga nawala ng tirahan. Etong tulay na ating binabaybay ngayon ay ang pagitan ng dalawang barangay. Ito ang Balulang Makasandig Bridge. May haba at sukat na 240 meters ang haba ng tulay. May dalawang lane para sa sasakyan, may sidewalk para sa mga pedestrian. At may lapad na 7.32 meters para sa mga sasakyan, may 1.10 meters sidewalk. At ito ay nag-uugnay sa Barangay Balulang at Barangay Makasandig. At ayon sa ating nalaman, naikonekta ang tulay na ito noong April 18, 2017. Ngunit hindi lahat ng approach roads noon ay tapos na. May bahagi pa rin netong under construction o inaayos pa. Ano ba ang naitulong ng tulay na ito sa lungsod? Pinaikli nito ang oras ng pagbiyahe o daan dahil may bagong rota na ito. Nakakatulong itong maging alternatibong daan sa pagitan ng Balulang at Makasandig, na nakatutulong sa mga motorista at pasahero lalo na sa oras ng trapiko. Pagpapagaan sa trapiko sa ibang bridge o rota. Nakakatulong ito para hindi laging congested ang mga existing bridges at pangunahing roads, lalo na sa mga panahon na may baha o kapag may sakuna. Ang tulay ng Makasandig Balulang Bridge ay kasama sa proyekto ng Mega Dike, Flood Control, access roads na bahagi ng CDO River Floods Risk Management Project. Ibig sabihin, hindi lang ito para sa transportasyon, kundi para rin sa pagpapalakas ng kakayahan ng lungsod na harapin ang pagbaha, lalo na sa mga lugar na dati ay lubog sa baha. Nakatulong itong mas madaling marating ng mga residente ang iba't ibang bahagi ng lungsod para ito sa mga pedestrian, transport services, emergency services at iba pa. At may mga ulat na ngayon bilang isa na ring landmark o pasyalan ang tulay, lalo na sa gabi dahil sa ilaw at sa view ng tulay sa riverbank. Nagbibigay kasi ito ng espasyo para sa mga tao na maglakad-lakad, mag-relax, makipagsamahan. Bagaman na-connect na noong 2017, hindi agad natapos lahat ng approach roads neto. May mga bahagi pa kasi na hindi pa na semento, may mga abutment na inaayos pa. May mga bahagi ng proyekto lalo na sa mega dike or segments na hindi pa natutuloy o hindi pa nakumpleto. Gaano nga ba katibay ang gawa ng Toyo Construction Company na pagmamay-ari ng Japanese company? Ang Toyo Construction Company ay inilunsad noong taong 1929. May halos humigit kumulang 100 taon ng karanasan sa marine construction, ports, reclamation, civil engineering at structural works sa loob at labas ng Japan. At may reputasyon sa quality control, disaster prevention or mitigation, advanced technical methods, at pagpapahusay ng mga paraan para matugunan ang environmental challenges. Narito ang mga posibleng limitasyon. Para sa patas na pagsusuri, maganda ring malaman ang mga posibleng hamon sa tibay. Kapag malakas ang baha, lumalakas ang agos, delikado ang erosion o pagwasak ng ilog kung hindi maayos ang bank protection o foundation. Kahit gaano pa katibay ang materyales kung hindi tama ang design para sa lokal, geography o soil type, slope, river dynamics, maaaring maging problema. Maintenance at operasyon. Kahit matibay ang konstruksyon, kung hindi tama ang maintenance or paglilinis ng drainage, pagsasaayos ng mga sira, regular na monitoring, kumukupas din ito. Pagbabago ng klima, mas madalas na extreme weather or malakas na ulan or flash floods ay maaaring mag-test sa tibay ng mga istruktura ng mabilis. Mataas ang posibilidad na matibay ang gawa ng Toyo Construction para sa mga flood control at infrastructures nila, lalo na kung ginawa base sa tamang standards at teknolohiya gaya ng ginamit sa lungsod ng Cagayan de Oro. Dahil hindi pa ako nakakita ng partikular na kaso ng mabigat na sira o failure or cracks or collapse ng parte ng mga proyekto nila sa lungsod o sa mga katulad na proyekto na sadyang dahil sa kakulangan nila kaya ang reputasyon nila ay positibo. Narito ang mga konkreto at mahalagang benepisyo sa mga komunidad.
Mas mataas na proteksyon laban sa baha dahil sa flood walls, dikes at soil improvements. Mas nabawasan ang panganib na ang ilog ay umapaw o pumasok sa mga residential areas. Tuwing malalakas ang pag-ulan o may taas na tubig, mas maayos na sistema ng drainage at flood mitigation structures. Ang paglalagay ng fluff gates, pipe culverts at pagtaas o pagpapabuti ng mga daan sa flood control zones ay nakakatulong para makamove ng tubig ng mabilis at maiwasan ang pagsikip o pagbabara na madalas maging sanhi ng flash floods. Pagbibigay ng alternatibong mga daan o boulevard. Ang flood wall na may boulevard ay hindi lang proteksyon mula sa baha, kundi nagiging bagong rota pang-aksis lalo na sa mga apektadong barangay. Nakakatulong itong bawasan ang trapiko at i-link ang mga lugar na minsang hirap marating. Kasama sa proyekto ang mga non-structural measures tulad ng flood forecasting, warning system at community-based early warning systems. Dahil dito, may mas maagang abiso ang mga residente, may panahon silang lumikas o ihanda ang kanilang sarili kapag may panganib. Sa pamamagitan kasi ng mga nabanggit na structural at non-structural na hakbang, mababawasan ang posibilidad na mauwi sa malalaking pinsala. Andito po tayo ngayon sa bahagi ng fluff gates malapit sa ilog ng lungsod. Ang mga fluff gates na ito ay isang mahalagang bahagi ng flood control system. Kapag tumataas ang tubig sa ilog, otomatikong nagsasara ang mga fluff gates para hindi makapasok ang baha sa mga drainage system at mga kalapit na lugar. At kapag bumaba naman ang tubig, bumubukas ito para makalabas ang tubig mula sa mga kanal papunta sa ilog. Isa ito sa mga proyekto na pinagtulungan ng lokal na pamahalaan at ng mga eksperto mula sa Japan tulad ng Toyo Construction para maprotektahan ang komunidad sa mga ganitong sakuna. Makikita nyo dito kung paano pinag-iba yung ginawa ang mga istruktura para tumagal at maging matibay sa lakas ng tubig. Kaya naman ligtas na ang mga tao sa komunidad sa lungsod dahil sa mga teknolohiyang ito. Pagkatapos ng malagim na trahedya ng bagyong Sendong noong taong 2011, isa sa mga pinakamahalagang tulong na natanggap ng lungsod ng Cagayan de Oro ay ang galing sa bansang Japan. Hindi lang sa pondo, kundi sa mismong teknolohiya at disenyo para sa disaster resilience. Ang mga eksperto mula sa Japan International Cooperation Agency or JICA at Toyo Construction Company ay tumulong sa pagsusuri ng ilog, paggawa ng flood hazard maps at pagdisenyo ng mga flood control system gaya ng fluff gates para pigilan ang pagpasok ng tubig mula sa ilog papunta sa mga kanal kapag high tide o malakas ang ulan, mega dikes at flood walls para protektahan ang mga barangay na dati ilubog sa baha tulad ng Barangay Balulang, Makasandig, Carmen at iba pa. Drainage systems at culverts, ginamitan ng Japanese technology tulad ng non-vibratory sand compaction method para patatagin ang lupa at maiwasan ang erosion. At early warning systems, isinama rin ang teknolohiyang gamit sa Japan para maalerto ang mga residente kung may paparating na pagbaha. Dahil dito, mas ligtas na ngayon ang mga komunidad malapit sa ilog. Hindi man ito 100% na garantiya, pero malaki ang nabawa sa peligro at naging mas handa ang lungsod sa mga sakuna. Ang teknolohiya mula sa bansang Japan ay hindi lang konkretong estruktura, kundi sistema ng disiplina, maagang paghahanda at matalinong engineering. Kaya naman, sa tulong ng makabagong teknolohiya at kolaborasyon ng mga bansa, unti-unti nang bumabangon ang lungsod, lumalakas at lumalaban para sa panganib ng kalikasan. Alam nyo ba kung paano naging masarap at maginhawa ang buhay ng mga taga rito sa pagitan ng Makasandig-Balulang Road matapos maitayo ang tulay? Dati-rati, kailangan pang dumaan ng malayo, paikot, matrafik at abala sa oras ang biyahe. Pero ngayon dahil sa Balulang Makasandig Bridge, mas mabilis na ang akses ng mga tao sa trabaho, paaralan, palengke, ospital at iba pang mga serbisyo. Hindi lang yan, naging ligtas din ang mga komunidad tuwing may ulan o baha dahil konektado na ang dalawang barangay sa pamamagitan ng matibay na tulay na bahagi rin ng flood control program ng lungsod. Ang simpleng tulay at ang boulevard na ito ay naging daan sa mas masiglang kabuhayan.
mas ligtas na komunidad at mas mabilis na koneksyon ng tao sa isa't isa. Ito ang tulay na hindi lang bakal at semento kundi tulay ng pag-asa at pag-unlad para sa lungsod ng Cagayan de Oro. Dito sa Makasandig, minsang bumalot ang dilim hindi lang sa langit kundi sa puso ng mga bawat tahanan. Ang ilog na dati tila ina ng buhay, naging isang halimaw na gutom sa lahat ng madaanan. Isang gabi ng Disyembre dumaloy ang tubig na may dalang luha, putik at alaala ng mga takot. Ito ang nag-iisang bahay na hindi natinag ng galit ng kalikasan at nagligtas ng higit 40 katao. Habang isa-isang tinatangay ang mga kabahayan, ang mga alaala, ang mga pangarap. Ang bahay na ito ang naging takbuhan, kanlungan ng mga nilamon ng takot at tahanan ng pag-asa sa gitna ng trahedya. Sabi ng mga nakaligtas, diyan kami nagtago, diyan kami umahon, diyan kami muling huminga. Hindi lang ito bahay, ito'y naging simbolo ng kaligtasan, isang bantayog ng katatagan sa gitna ng unos na hanggang ngayon ay patuloy na nagpapaalala na kahit bumagsak ang langit, may iilang dingding na hindi kayang gibain ng baha. Tahimik itong nanatili habang ang mundo sa labas ay unti-unting lumulubog. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ito, hindi lang bilang tahanan kundi bilang buhay na alaala ng pag-asa sa gitna ng trahedya. Sa paningin ng iba, isa lang itong lumang istruktura, pero sa mga naligtas noon, ito ang naging hangganan ng buhay at kamatayan. At kahit gaano pa ako kalayo, ramdam ko pa rin ang lakas nito, ang kwento ng tapang, ng pananalig at ng pag-asang hindi kailanman lumubog sa baha. Mula sa trahedya ng Bagyong Sendong, nasaksihan natin ang pinakamasakit na yugto na bahagi sa lungsod. Mga buhay na nawala, mga tahanang nawasak, at mga pusong halos hindi na muling makabangon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, tumindig ang Makasandig-Balulang Bridge Boulevard. Hindi lang bilang daan, kundi bilang tulay ng pag-asa, tulay ng koneksyon at tulay ng pagbabago. Ngayon, ang lugar na dating tinangay ng baha ay isa ng simbolo ng lakas at pagkakaisa. Ang bawat yapak sa tulay na ito ay paalala ng ating pinanggalingan at inspirasyon para sa mas ligtas, mas matatag at mas maliwanag na bukas. At ito ang kwento ng Makasandig, ng Balulang at ng Cagayan de Oro, isang lungsod na maaaring bahain pero hindi kailanman malulunod. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Salamat po.